Lindol sa Pilipinas mga kapatid ay gawa daw ng HAARP. HAARP. Totoo ba to mga kapatid? Ang bidyong panonoorin natin ay mula sa channel ni PMC. Yan, bago natin to simulan, sana nakasubscribe ka na sa channel niya. At syempre, inihikayat ko rin kayo mga kapatid na mag-subscribe dito sa kaibigan natin kay The Stuffs. Yan, subscribe din kayo dyan mga kapatid. At sana dito rin sa ating channel. Pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag gagawa tayo ng mga ganitong klaseng reaction video. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo ba na ang tinatawag na HAARP ay may kakayahang magdulot ng mga lindol at sakuna sa iba't ibang bansa, pati na rin sa Pilipinas? Isa sa mga kinatatakutang kaganapan sa daigdig ay ang lindol. Hindi lamang ito sumisira ng mga gusali kung ito ay sasalanta. Ito rin ay pumapawi ng napakaraming buhay. Bagaman mayroong naniniwala na ang mga natural disasters ay kagagawa ng Diyos. Batay sa agham, ang mga natural phenomena ang nagdudulot di umano ng mga natural disasters kagaya ng lindol. Mahirap mang paniwalaan na mayroong mga ulat na bukod sa Diyos at mga natural phenomena, ang lindol ay may iba pang pinagsisimulan. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga ito ay maaaring man-made o sadyang dinulot. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba? Sandata laban sa mundo. Ayon sa Global Research CA, ang pagmamanipula sa klima ng daigdig ay maaaring gamitin ng hukbong sandatahan ng Amerika upang magpalaganap ng kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, maaaring gamitin bilang isang sandata ang HAARP sa mga adhikay ng bansa, katulad ng pagtaguyod ng kanilang ekonomiya at pagpugsa sa kanilang mga kalaban. Batay sa ulat ng Quicknomics.com, ang bansa na may pinakamaunlad na ekonomiya sa buong mundo ay walang iba kung hindi ang USA. Pangalawa ang China at Japan. Marami ang nagtatanong kung bakit ang Amerika ang palaging nauuna sa buong mundo pagdating sa pagunlad. Ito ba ay dahil sa marangal na paraan? O katulad ng mga conspiracy theories, ang pagunlad ay dahil sa di mabuting pamamaraan? Ayon sa Newsweek.com, ginagamit raw ng Amerika ang HAARP para baguhin ang klima sa daigdig. Kung iisipin, ang pagbabago ng klima ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mga bansa. Tama. Ang ulat ng TheBalance.com, noong taong 2010, ang sunog sa Russia ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa buong mundo. Noong taong 2008, nakaranas ang bansang China ng pinakamabigat na ulan sa kasaysayan nito na nagwasak sa maraming sakahan na naging dahilan ng pagbabago sa mga presyong bilihin. Ayon sa Economic Times, na ang pag-init ng buong daigdig o ang global warming ay kagagawan ng sandatang ginawa ng Amerika, ang HAARP. At meron ba tayong nabalitaan na may nangyaring lindol sa Amerika o nangyaring mga natural disaster mga kapatid? No? May naaalala ba kayo? Kasi kung wala, no, napakalapit sa katotohanan yung
video yung pinapanood natin. No? Sa iba't ibang bansa lang nagkakaroon ng mga natural disaster. Yan, diba? Mga katulad ng mga bagyo, katulad ng mga paglindol. Sa Amerika, no? Sa New York City, particular na, mga kapatid, may nabalitaan na ba tayo? Baliban doon sa nangyaring 911, pero pa-comment nga sa baba, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid natin dito na nakatira sa United States, no? Ayon sa Forbes.com, ang di umano pag-init ng buong daigdig ay hindi ukol sa agham, ngunit sa politika, Oo. na ang ulat hinggil dito ay upang itaguyod ng mga elite ang kanilang kapangyarihan at pagkontrol sa mga mamamayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bansang apektado ng saglit na pag-init o paglamig ng klima ay di umano nakararanas ng paghina ng kanilang kalakalan. Kaya maaaring sabihin na sino mang may kakayahang magbago ng klima ay may hawak sa ekonomiya ng daigdig. Ano naman ang kinalaman ng HAARP sa mga nagaganap na lindol sa buong mundo, katulad ng nasa Pilipinas? Ayon sa physicsworld.com, ang lindol ay maaaring idulot ng mga sound waves o ang tinaguriang acoustic fluidization, ang tinatawag na theory of earthquake triggering. Meron pala niyan. Ang salitang acoustic ay umuukol sa tunog at ang fluidization ay umuukol sa kalagayan ng mga tectonic plates. Ayon sa Seismology Research Center, ang pagyanig ng mga bato sa ilalim ng lupa ay may tunog na frequency mula sa 0.2 hanggang 20 Hz. Ibig sabihin, ang paggalaw ng mga materyales sa ilalim ng lupa ay may ingay na kung susukatin ay mababa pa sa 20 Hz. Sa ibang salita, ito ay tunog na masyadong mababa upang marinig ng tao, subalit maaaring marinig ng ibang hayop. Dahil dito, marami ang naniniwala na kung makagagawa ng ganitong klase ng tunog at padadaanin ito sa ilalim ng lupa, ito ay mayayanig at magdudulot ng lindol sa ibabaw. Katulad ng high-frequency sound waves o mataas na sukat ng ingay na bumabasag ng salamin. Ayon sa marami, walang nakakagawa ng ganitong kababang tunog na maaaring umapekto sa mga materyales sa ilalim ng lupa. Yun ang alam ng marami. Kaila sa iba ng frequency na pinadadala ng HAARP sa ionosphere upang pag-aralan ito ay may tunog na 10 Hz. Wow. Ang sukat ng ingay na maaaring magpayanig ng mga bato sa ilalim ng lupa. Ayon sa Express.uk, naugnayang HAARP sa lindol na may lakas na 8.2 na naganap sa Alaska noong January 2018. Meron na palang pangyayari no, na may
kaugnayan doon sa HARP, mga kapatid. Nakakatakot pala pag may ganito, no? May ganito yung bansang ibang bansa, no? Anytime na gusto nilang magpadala ng bagyo, magpadala ng lindol, alam ba, umaangat na ekonomiya mo. Teka, umaangat ng ekonomiya nito, hindi dapat magpadala tayo ng lindol. Naku po. Subalit ito ay itinanggi ng Amerika. Sino ba namang aamin, mga? Ayon naman sa livescience.com, ang pinuno ng bansang Venezuela na si Presidente Chavez ay nagpahayag na ang HARP ang may kagagawan ng lindol sa Haiti. Itinanggi rin ito ng Amerika. Ayon sa Global Research, ang European Union ay naghihinala sa kakayahan ng HARP at nagsuri sa programa. Kaya noong buwan ng Marso taong 2014, ang High Frequency Active Auroral Research Program ng Amerika ay pinasara. Oh, sarado na. Subalit mayroong mga naniniwala na hanggang ngayon ang HARP ay patuloy na ginagamit ng Amerika upang ikalat ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Marami rin ang nagsasabi na ang HARP ay patuloy na nagdudulot ng global warming, tidal waves, tsunami, typhoons, mga bagyo, baha at mga lindol sa iba't ibang bansa, pati na rin sa Pilipinas. Grabe, no? Parang Diyos na rin sila niyan, no? Magpapadala ng ganyan. Pero mga kapatid, hindi natin pinatototohanan o pinasisinungalingan itong video yung pinapanood natin. Do your own research, mga kapatid. Nagre-reaction video lang tayo. Ang sabi ng mga international conspiracy theorists na kung gagambalain ng HARP ang ekonomiya ng mga bansa katulad ng China at Russia at mga bansang sumusuporta dito gaya ng Pilipinas, ang bansang Amerika ang magiging superpower sa buong mundo. Mayroong naniniwala at mayroon namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba? Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na pinanood natin? Sa tingin nyo, totoo kaya yung HARP, mga kapatid, kung saan ay whenever at wherever gustuhin ng bansang Amerika na magkaroon ng disaster sa lugar na ganito, magagawa nila sa pamamagitan ng HARP. Ano ang masasabi ninyo tungkol dyan, mga kapatid? Comment ninyo sa baba. I-share ninyo kung ano yung thoughts ninyo. Babasahin natin yan sa susunod nating video. Now, bago tayo magtapos, mga kapatid, ay magsha-shoutout muna tayo. At the same time, may magko-comment, magbabasa tayo ng komento ninyo dito sa last video na in-upload natin. Nagnakaw nga ba talaga si Marcos, mga kapatid? Anong masasabi ninyo dito sa video na to? Shoutout kay Faith Rovira, straight to the point. Aquino and Boy Benta ang the biggest magnanakaw ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Sabing ganon ni Faith Rovira. Sabi naman ni Emma Quiming, totoo yan, mabait ang Marcos. Ako isang kabataan na binigyan ng pagkakataon na papag-training ni President Apo. Walang ninakaw ang mga Marcos, maraming pinagawang project si Apo. Unti-unting umayos ang bansang Pilipinas. Yun ang sabi ni Emma Quiming. At shoutout din kay Gina Solayaw. Yan, sabi niya ganun. Sa totoo lang, kapag hindi talaga totoo ang mga paratang ng isang tao, kahit ano pa ang gawin niyang paratang, kung walang katotohanan, syempre hindi papayag ang akusado na manalo. Yung nag-aakusa, hindi kailanman magwawagi ang mali or ang masama. Manalo ang masama. Pero sa bandang huli, panalo pa rin ang pinararatangan. Yan ang sabi ni Gina Solayaw. Yan. Shoutout din kay Janzel Blanco at kay Proculo Adonis. Shoutout din kay Rosario Sebastian. Exactly, spend their own money to pursue the project. And shoutout din kay Ronel Amaro. Yan, Idol Shobal D, please react sa 10 signs na matalino ang isang tao. Hahanap tayo niyan, kapatid, no? Pero anyway, maraming salamat pong muli sa inyong panonood at sana'y nagustuhan ninyo itong video na pinanood natin about sa HARP. Gaano ito katotoo? May naniniwala, may naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ayon kay PMC. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.